Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, eto na po, December 1 na, 2025. Meron pa rin po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Nakita na po sa ating weather system ang sama ng panahon na mabubuo po sa first week ng December. At ngayon po ay aalamin din natin ang weather system na lagi po nagpapaulan sa hapon at sa gabi. Consistent po lagi yung mga ulan at malalakas po talaga, no? Nakikita naman natin kahit maganda ang panahon sa umaga, sa hapon umuulan. Pero bago ho natin yan simulan, hihingi lamang po ko ng pabor na i-like niyo po yung video natin. Malaking bagay at pagsuporta na rin po yun para sa amin. By the way, ako po muli, si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng Lunes. So eto po, no, ipapakita ko po sa inyong lahat yung nakita natin na sama ng panahon ngayong pong first week po ng December. Kung makikita nyo po sa ating mapa, eto po, no, i-explain ko po sa inyo mabuti. Eto po, meron na po tayo nakita. Isang ganap na po ito na low pressure area at sa ngayon ay nasa bandang silangan po siya ng Visayas. Eto po ay nagtatagli ng 30 kilometers per hour na lakas ng hangin at sa ngayon ay nakikita natin ito po yung nasa tropical cyclone threat potential ng Pag-asa sa pagitan po ng November 28 hanggang December 4. So ang tsansa po niyan ay lalapit dito po yan sa may bandang Eastern Visayas. So susundan po niya yung sirkulasyon po ng hangin dulot po ng easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Pero explain ko po muna sa inyo, na mamaya babalikan natin to. Ito po tayo magpo-focus. Pero ngayon, i-explain ko muna sa inyo kung bakit lagi pong may mga malalakas na mga pag-uulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Yung sinasabi ng iba, nako, ito ba yung malakas na bagyong Wilma na sinasabi ng iba? Grabe naman daw. Pero sa umaga, napakainit ng panahon. So may tinatawag po kasi tayo na iba't ibang weather system sa lagay ng ating panahon. Itong dating bagyong Berbena, nakikita pa rin sa ating radar, no? Pero wala na to. Wala na po yan direktang epekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero extension ng kanyang hangin, nakikita nyo, medyo malapit pa rin sa area po ng Palawan, no? Medyo nakakadikit-dikit pa rin yung hangin. Pero yung malakas na impact, wala na. Kasi nasa labas na yan, nakalayo na ho yan. Sa tinatawag po muna natin na forecast weather condition, ito po, explain ko po sa inyo. Ito po, sa Batanes po at Babuyan Islands, ay ang weather condition po sa mga lugar na yan, asahan po natin ang cloudy skies, lalo na ho sa bandang hapon, with light rains or mahinang pag-ulan, dulot po ng northeast monsoon or hanging amihan. Ngayon, totally nabubuo na talaga yung mas malakas na epekto ng amihan or northeast monsoon dahil nawawala na yung ibang weather system natin tulad po ng shearline. Nandiyan pa rin naman ang shearline, pero hindi na siya masyadong malawak yung kanyang nagiging epekto. Pero yung sinasabi ko sa inyo na nagpapaulan bandang hapon, hindi po ang shearline, ha? Explain ko po sa inyo mamaya. So, ito po. Sa area po ng Visayas, sa may Mindanao, the rest po ng Palawan, asahan pa rin po natin, lalo na ho sa hapon at sa gabi, ang maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorms. So, kahapon nakita nyo po kung gaano kalalakas yung mga pag-uulan dulot po ng localized thunderstorms. Malabagyo talaga yung epekto. At yung ibang mga kababayan natin, ang akala nila yun na yung simula ng bagyo kasi nga papasok na tayo sa December. Akala nila yun na yung sinasabing bagyong Wilma. Hindi po yun, no? At yung sinasabi natin na banta ng bagyo, hindi pa naman nabubuo. Isa pa lamang itong mahinang LPA at sa ngayon medyo malayo pa po siya sa ating Philippine Area of Responsibility, pero patuloy ho nating minomonitor. Yung iba sinasabi binabantayan daw, hindi, minomonitor po natin para po malaman natin kung ito yung mas lalapit o bibilis o lalakas, magiging typhoon o super typhoon category. Ngayong araw po ng Lunes, ano ba ang magiging panahon, Kuya Francis? So tinatanong po ng mga kababayan natin yan. So ito po, no, asahan po natin ngayong araw po ng Lunes ang maalinsangan pong panahon or mainit na wala masyadong hangin. Lalo na po dito sa parte po ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon. Dahil po yan sa easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Madalas nagsisimula ho yan bandang alas 8 ng umaga hanggang alas 12, hanggang alauna, no? Pero pag madaling araw, medyo may mga pag-uulan, dulot po yun ng mga
light rains or mahihinang pag-ulan dahil po sa amihan or northeast monsoon. Ngayong araw po, sa area po ng Visayas, posible po ang mga mauulap na kalangitan dyan with isolated rains. At sa ilang bahagi naman po ng Samar Island, Sorsogon, sa may Masbate, Leyte, Bohol, Cebu, Dumaguete, Cadiz, Caraga, ilang bahagi po ng Northern Mindanao, Davao Region, Basilan, Hulusulu at Tawi-Tawi ay makakaranas din ng maulap po na kalangitan. Yung mga lugar yan na binanggit ko dahil po yan sa mga localized thunderstorms. I-explain ko mabuti na ang localized thunderstorms po ay nabubuo dahil po dito sa tinatawag natin na easterlies or maalinsang hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Ito po kasi yung hangin ng easterlies, kung makikita ho ninyo, medyo nagkakaroon na siya ng form. Medyo mas lumalawak yung easterlies ngayon. At ang amihan naman, medyo nabawasan yung kanyang impact, yung lakas ng kanyang hangin. Kaya ang sinasabi natin dito, sa salubungan ng malamig at mainit na hangin, doon po nabubuo ang shear line. So ang shear line ngayon ay medyo nawawala na yung epekto. Nakakita nyo naman, no? Medyo nawawala na bandang Metro Manila at baba po ng Visayas at dyan sa may bandang North Luzon. Hindi na po masyadong nararamdaman ang epekto ng shear line, yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. Dahil nga po mas lumalamang na ngayon ang mainit na hangin at talaga namang nararamdaman ho natin, no? Tuwing umaga pa lamang hanggang sa tanghali, grabe na talaga yung init. Talagang lahat po naglalaba. Kamusta ho yung mga senior natin yan? Yung mga elders po natin, mga kananayan. Huwag muna ho kayong lumabas pag sobrang mainit ng panahon. At ang hirap po ng ganito, kasi kapag mainit sa umaga, sa tanghali, sa hapon naman biglang uulan ng malakas. Tapos yung patak ng tubig is, patak ng ulan, no? Ay malamig talaga. So doon tayo nagkakaroon ng mga sakit o doon tayo nagkakasakit. Madalas yung ulo natin talaga sumasakit. Yung tipong mainit tapos biglang malamig ay mahirap, delikado po. So mas maganda na sa bahay na lamang po, lalo na po yung mga binabantayan at inaalalayan ko pong mga senior natin na lagi po nagko-comment sa aking update. Hindi lang po sila, yung mga OFW natin, yung mga nanay-tatay, yung mga kuya at ate ko po dyan. Lagi ko pong binabasa yung mga comment po ninyo. Ako ay lubos po na nagpapasalamat po sa inyo. So ngayon, dahil humina na ang epekto ng shear line, mababawasan na yung mga pag-uulan dyan po sa may parte po ng North Luzon at dyan sa may baba po ng Eastern Visayas. So ngayon, ang imo-monitor at i-check natin yung sama ng panahon na nabubuo na po ngayon. Ito na po kasi nagkaroon po ng sirkulasyon at lumalapit na po siya dito sa karagatang Pasipiko at nakita nyo naman, ito yung sinasabi natin na banta ng magiging unang bagyo ngayong first week po ng December. Sa pagkatalahon ng Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo lamang ang mabubuo pero pwede yang madagdagan, pwede ring mabawasan. So patuloy nating i-monitor. Ang nakikita natin ditong senaryo, doon po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential sa pagitan po ng December 5 hanggang December 11, dadaan po yung ito po, no? Ito pong sama ng panahon na yan na merong medium chance na maging tropical depression or mahinang bagyo sa mga susunod na mga oras. Dito po sa Eastern Visayas, diretso po ng Bicol region, lalabas po ng kalurang bahagi ng ating bansa. Yan sa tropical cyclone threat potential, hindi ho siya nakitaan na magiging typhoon or super typhoon category. Kaya naman yung mga nagtatanong ho sa akin na sinasabi, Kuya, malakas ba yung magiging bagyong Wilma? Sa ngayon po, no, ito po, tatapatin ko na po kayo. Sa ating advanced weather system, sa tropical cyclone threat potential, hindi po nakikita na ito yung magiging typhoon or super typhoon or malakas po na bagyo. Bagkos magiging kagaya rin siya ng senaryo po na nangyari dito kay bagyong Berbena. So ang bagyong Berbena, nakita naman natin, mahina lamang. Tropical depression siya na pumasok sa ating bansa. 7 beses naglandfall dyan po sa may bandang Eastern Visayas. Pero yung naging epekto naman nun, malalakas po at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan. Wala man masyadong hangin, pero yung mga pag-uulan naman ay napakadelikado. Consistent yung mga pag-uulan. So tendency kapag ito pong nakita nating sama ng panahon at kapag ito yung naging bagyong Wilma sa loob ng ating bansa, pwede pong ganun din ang mangyari, no? So, paghandaan natin yung mga possibilities ng mga malalakas na pag-uulan, lalo na po sa first week po ng December. So, ito po, para clear sa pagitan po yan ng December 5 hanggang December 11. Diyan po kasi nakikita yung landfall scenario
ng banta po ng bagyong Wilma sa first week po ng December. And then after po noon, sa advance system natin, wala pa pong nakikitang magiging kasunod niya. Masyado pa namang mahaba ang buwan ng December at syempre ito yung moment na nagse-celebrate tayo ng kapanganakan ni Jesus Christ, Christmas, family bonding, at para din sa mga bata, ipag-pray natin na hindi po magkaroon ng malalakas na bagyo. Last year, halos ganito din. Meron tayong namomonitor na bagyo. Actually, nung natatandaan ko, may bagyo din tayo nung December last year at hindi din kalakasan yun. Parang nauulit lang din yung senaryo noon sa ngayon. So, anong mga lugar po ba ang dapat mag-ingat, no? Kasi marami pong nagsasabi na, Kuya, ano bang mga lugar ang dapat na maghanda kapag mas lumapit pa ang epekto ng bagyong Wilma? Kapag naging bagyo na po, no? At siyempre, para daw po mapaghandaan na at makaiwas po sa pinsalang magiging dulot nito. Kasi yung ibang mga kababayan natin na trauma na po, no? Lalo na yung dalawang super typhoon, yung Typhoon Tino at Super Typhoon Yuan. Pag sinabi po kasi natin na ang kanya magiging direksyon ay sa Eastern Visayas, marami hong mga lugar yan. Hindi lang naman kasi Eastern Visayas talaga, no? Marami po. Iisa-isahin po natin yan at i-explain ko sa inyo yung iba't ibang mga senaryo na dapat po natin paghandaan. So pag yan po ay dumaan po dito sa Eastern Visayas, kailangan maging alert at maging handa ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, at dyan po sa may Southern Leyte. Kailangan po mag-ready po tayo sa banta ng mga possible na mga pagbabaha. Alam naman natin, yan yung dinaanan ng bagyong Tino, pero ang tindi ng pinsala. And hopefully, hindi po maulit dyan dito po sa nakikita nating sama ng panahon na magiging bagyong Wilma. Yung ibang sinasabi, Kuya, nakakatakot naman, parang malakas yung bagyong Wilma kasi babae ito yung pangalan. Minsan kasi kinoconnect natin yung gender ng bagyo. Hindi naman talaga, wala namang gender ng bagyo. Pangalan lang po nila yan. At wala yan, hindi naman yan magiging depende sa lakas, no? Kung ano ang pangalan. Ito po, ipapakita ko sa inyo at i-explain ko sa inyo mabuti. Kapag ito pong banta ng sama ng panahon na to, sa loob po ng 24 to 48 hours ay nagkaroon po ng bilis na 20 to 25 kilometers per hour, papalapit po dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Yun yung hudyat or ating palatandaan na magiging malakas siya na bagyo. Pero kapag sa loob ng 24 hours ay hindi nagbago halos ang kanyang direksyon at pagkilos, hindi yan magiging malakas. Sigurado po tayo dyan. At nauulit yan na nauulit sa iba't ibang mga weather system, sa iba't ibang mga bagyo na nangyari at dumaan na dyan. Ganun po talaga ang nangyari, no? Pero tulad na aking sinabi, mahina man or malakas na bagyo ang papasok sa ating bansa, kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa. So bukod sa Eastern Visayas, sa Bicol region din, possible na dumaan po itong sama ng panahon na ating nakikita dun sa advanced weather system natin. At kinakailangan maging alerto din ang lugar po ng Albay, ang Camarines Norte, ang Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Kasama rin po ang Sorsogon. Yung mga lugar na yan, nadaanan din ng Super Typhoon Yuan. Antindi, nung naging pinsala, lalo na po dyan sa may Camarines Sur, dyan sa may Catanduanes. Iba talaga yung naging impact. Pero ngayon naman, eto po, mas maganda po na ipanalangin natin na ang bagyong Wilma, kapag nabuo na ho sa loob ng ating bansa, ay wag pong sabayan ng iba't ibang mga weather system. So ano ba yung mga weather system na delikado na dapat pong mapaghandaan natin at dapat maiwasan, no? Ito po, may iba't iba kasi tayong mga weather system, yun po yung iba't ibang mga hangin. Ang pinakadelikado po dyan sa lahat is etong tinatawag po natin na shear line at yung ITCC. Pero ngayon wala tayong epekto ng ITCC, ang shear line naman natin ay humina. Ngayon naman nangingibabaw po ang epekto ng easterlies o yung maalinsangan or mainit na hangin. Pero ang easterlies naman, hindi naman yan direkta talagang nagpapaulan. Ang easterlies nagbibigay ng maalinsangan at mainit po na panahon. I-take note nyo po yan, para din hindi po tayo maguluhan. Kaya lamang sinasabi na makakaranas ng maulap na kalangitan at mga isolated rains kapag mayroong easterlies dahil dyan po nabubuo ang mga localized thunderstorms. Yung singaw ng hangin sa lupa, sa tubig, nag-i-evaporate po yan sa taas, no? Simula umaga, uminit hanggang sa tanghali, sa hapon ho ang bagsak or bugso po ng mga pag-ulan. Kaya nga ngayon,
ang hirap po i-predict ng panahon, no? Kaya nga lagi ko sinasabi, ito po yung sigurado. Maging maaraw man po ngayong araw po ng Lunes, sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao, ay napakataas naman ng tsansa na magkaroon ng mga bugso or mga malalakas na mga pag-uulan, lalo na po sa hapon at sa gabi, dyan po sa may Metro Manila, bahagi po ng Visayas at Mindanao, dahil po sa mga localized thunderstorms. So, yan po ay pwedeng makaapekto doon sa sama ng panahon na ating nakikita dito sa ating advanced weather system. Ito po, no? Actually, meron na siyang sirkulasyon ng hangin, para nagke-create na siya or unti-unti na po siyang umiikot. Lumabas na yung pinakamata nitong sinasabi nating sama ng panahon na ito. Pero ito pag nalangin tayo sa Panginoon, kayang-kaya pong malusaw yan. So ito, uulitin ko ulit yung mga paalala ko sa inyo. Kahit wala po tayong malakas or aktibong bagyo ngayon sa loob ng ating bansa, ito huwag niyong pansinin kasi nasa labas naman po yan. Kahit wala tayong aktibo ngayon na malakas na bagyo sa loob ng ating bansa, kinakailangan pa rin po natin maging updated sa lagay ng ating panahon. Yung mga viewers po natin, yung mga kapatiran natin, nag-aabang po sa update ko, hinahanap po talaga nila yung logo na star natin, ng channel natin, at gustong-gusto po nila yung way po ng pag-i-explain ko. Sinasabi po nila very natural at tuwan-tuwa naman po ako at lubos po akong nagpapasalamat dahil po yung effort natin sa pagbibigay ng update po sa inyo hindi po nasasayang kasi may nakaka-appreciate po. Doon po ako lubos na nagpapasalamat at talagang sobrang thank you po sa inyong lahat. Inaalalayan ko po kasi yung mga senior natin na lagi po nakikinig sa akin kasi sila po talagang kailangan ng update, no? Kailangan po ng update nila kasi syempre para hindi po sila labas ng labas at napapasuyo po sila sa kanilang mga anak, no? Yung pangalawa naman po, ito po. Importante din po ito. Kailangan po na maglinis tayo ng kapaligiran, mga plastic basura i-segregate. Lalo na po dito sa parte ng Metro Manila. Kahapon, bumaha. Grabe ho kasi yung pag-uulan dahil po sa localized thunderstorms. Actually, dun sa update natin, naging severe thunderstorms po yun sa sobrang lakas. So, pag sinabi natin severe thunderstorms, madalas yan tuwing hapon, malakas na pag-uulan na tumatagal po minsan hanggang 1 oras. O yung pinakamalakas sa pinakamatagal, yung umaabot pa minsan ng 1.5 hanggang sa 2 oras. Yung mga ordinary na localized thunderstorms lamang, mga 20 to 30 minutes, ganyan lang kabilis. Pero kapag masyadong maraming tubig, ang naipon sa taas dulot po ng easterlies, yung malinsangan na hangin, no, yung pag-evaporate ng singaw po ng kalupaan at ng tubig, ay maraming maiipon. Pag marami naipon, asahan nyo yung mga pag-uulan masyado pong mahaba. Kaya kailangan number 1, ay nililinis po natin yung kapaligiran natin. Number 1 kasi sa isang dahilan din, kaya nagkakaroon po ng mga pagbabaha, yung mga plastic, mga basura nakabara. Marami po yan, lalo na po dito sa malaking bahagi ng Luzon. Walang maayos na drainage, puro basura, napakarami pong mga syudad. Pero dito po sa parte ng Eastern Visayas, okay naman po dyan kahit papaano talaga nagtutulong-tulong po yung mga tao. Dito po sa Mindanao, ito po. Actually, bumibili po ako sa lugar po ng Mindanao, kahit po yan daanan ng malalakas po ng mga pag-uulan, napakabihira po yung binabaha. Alam niyo po kung bakit? Napakalinis po, napaka-responsable po ng mamamayan dyan po sa Mindanao. At napakaayos po ng mga flood control system nila. Talagang maayos po yung flow ng tubig. May mga binabahaman pero kakaunti, tas humuhupa din po agad. Yun po dapat yung nakikita ng gobyerno at ginagawa nila sa Luzon at sa Visayas. Para kapag meron po mga bagyo, mga malalakas na ulan, hindi po napapahamak ang mga mamamayang Pilipino. Dahil, siyempre, paulit-ulit na lamang. Alam naman natin, taon-taon, no? Ay may mga bagyong pumapasok. Minsan nga po, kahit summer, kahit tag-init, may bagyo din. Kaya nga, kinakailangan natin ngayon, hindi lamang yung pagtutulungan. Bagkus talagang yung tulong sa bawat isa. No? Pag nakikita natin yung kababayan natin, may kailangan ng ganito, bigyan ho natin kung meron naman tayo, kung kaya naman. Wala namang masama na tumulong tayo sa ibang kababayan natin. Which is, yun pa nga po mas nakakatuwa pa at mas nakakagaan pa ng loob sa bawat isa. So, importante po yun. At ito din yung paalala ko na kinakailangan po natin mag-safety po ng pagkain na tatagal po ng ilang araw. So, ilang araw ba, Kuya Francis, yung mga pag-uulan na mararanasan simula ngayon? Ito po, no? Sa advanced weather system natin, ay naasahan sa 2 hanggang 3 araw, bandang hapon, may mga pag-ulan pa rin.
So mas maganda para hindi po tayo maabala, umaga pa lamang mamalengke na po tayo, pang-stock na hanggang gabi. Yung iba kasi ang ginagawa, mamimili po ng umaga, almusal, tanghali, mamimili ulit, hapon, merienda, bibili. Gabi, bibili na naman. So 4 na beses palabas-labas po yan. Pero kung malalayo yung mga lugar, kinakailangan po mag-stock ng pagkain. So ito pa, isa kong papaalala, yung mga bahay natin, okay po ba? Yung mga light materials, mga bubong, may mga tapal po ba ng Bulkasil, kailangan isilant yan para yung mga malalakas na ulan ay hindi po tayo na binabaha o tumutulo yung bubong. At ito, yung panghuli po, napaka-importante. Alam nyo po ba na wala pong imposible sa Panginoon? Ito pong nakikita natin na sama ng panahon na yan, kayang-kaya po yan instantly malusa o mawala at hindi po matuloy. Minsan po kasi inaalo ng Panginoon na magkaroon tayo ng sama ng panahon o bagyo na pumasok sa ating bansa. Hindi ibig sabihin hindi na tayo mahal ng Panginoon, no? Hindi na tayo mahal ng Diyos. Binibigay niya yung ganyang pagsubok para matest po ang ating faith sa Kanya kung hanggang saan ba. Tinetest niya tayo kapag dumating ba ang mga sakuna, lindol o malalakas na bagyo, kanino tayo lalapit? Kanino tayo tatawag? Kanino tayo magpapasalamat? Sa Sierra Madre ba? No, hindi po. Unang-una tayo magpasalamat sa ating Panginoon dahil lahat po ng mga bagay dito sa mundo ay create lamang po niya. So, malinaw po yan sa atin, no? Kaya nga po, sabi ng salita ng Panginoon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan or sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong or kaisa-isang anak na si Jesus Christ or si Hesus Kristo para ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagkos magkaroon po ng buhay na walang hanggan. So tandaan niyo po yung Bible verse natin ngayong araw, John 3:16 po. Shortcut ko na po, no, para yung mga kababayan natin ay lahat po makapakinig. So sa ngayon mga kaibigan ko, mga kababayan, yan po muna ang update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Lunes. So malapit na ang Pasko, Merry Christmas. Baka naman po may regalo kayo. Biro lang po, no? Ayun po. Maraming salamat and then God bless po sa inyong lahat.